Uy, pumasok na. Saan? Sino? 13th month pay po, ma. Wow! E di magsa-shopping kayo. May 13th month na pala daddy nyo eh. 13th month? Di ba 12 lang ang months, Lo? Sure ako, di lang bata ang may tanong tungkol sa 13th month. Kayo rin, no? Pag-usapan natin yan. Ano ang totoong kwento sa likod ng 13th month pay mo? Magandang araw, class! Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang konseptong sabay-sabay na nagpapangiti, nagpapakaba at nagpapabukas ng bank app ng buong bansa. Tuwing Disyembre, ang 13th month pay. Unahin na natin ang pinakamahalagang linawin bago pa man tuluyang mangibabaw ang holiday spirit. Ang 13th month pay ay hindi bonus, hindi ito reward, hindi ito pamasko ng kumpanya, hindi ito ibinibigay dahil masipag ka o dahil hindi ka nag-leave kahit may lagnat ka. Walang kontrip lang, walang next year na lang. Kapag hindi ibinigay, may legal na implikasyon. Maraming Pilipino ang lumaki sa paniniwalang ang 13th month pay ay galing sa kabaitan ng employer. Parang sinasabi, salamat sa serbisyo mo, heto ang biyaya. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin na ang 13th month pay ay hindi isinilang dahil sa generosity. Ipinanganak ito dahil may kinilalang kakulangan sa sahod. Hindi dahil masama ang loob ng gobyerno, kundi dahil malinaw na ang realidad. Nagtatrabaho ang tao buong taon, pero pagdating ng dulo, kulang pa rin. Balik tayo sa dekada 70. Mataas ang inflation, mababa ang sahod. Ang presyo ng bilihin ay pataas parang may sariling career growth plan na walang performance review. Maraming manggagawa noon ang nagtatrabaho buong taon. Pero pagdating ng Disyembre, ang tanong ay hindi anong handa, kundi may handa ba? At kung meron man, ilang araw tatagal? Hindi ito drama. Ito ay ekonomiya sa totoong buhay. Para kang nagbibilang ng minuto bago matapos ang klase. Alam mo na huli ka na sa assignment. Pero kailangan mong maghintay sa pila sa cafeteria. Noong Disyembre, 16,100, 975, ipinatupad ang Presidential Decree No. 851, ang batas na nag-aatas ng pagbibigay ng 13th month pay sa mga rank and file employees. Ang dokumentong ito ay nilagdaan ng nooy Pangulong Ferdinand E. Marcos bilang bahagi ng mekanismo ng paggawa ng pulisiya noong panahong iyon. Ang panukala at teknikal na balangkas ng pulisiya ay inirekomenda ng Department of Labor sa pamumuno ng Secretary of Labor na si Blas F. Ople na may tungkuling magbungkahi ng mga hakbang upang tugunan ang mga isyu sa sahod at kondisyon ng paggawa. Hindi ito personal na regalo ng sinuman. Hindi rin ito aksidente. Isa itong tugon sa umiiral na kalagayang pang-ekonomiya noong panahong iyon, kung kailan kinilala na ang regular na kita ng maraming manggagawa ay hindi sapat para makatawid sa buong taon. Kaya tandaan ninyo ito, class. Ang 13th month pay ay hindi premyo. Isa itong pang-areglo. Parang sinasabi ng sistema, alam naming kulang ang sahod mo. Heto, pandagdag lang, pasensya na. Sino ang may karapatan sa 13th month pay? Lahat ng rank and file employees. Kahit probationary ka, kahit resign ka, na basta may na-render kang serbisyo sa loob ng taon. Kahit tahimik ka sa opisina at hindi marunong mag-react sa group chat. Hindi ito popularity contest. Hindi ito Employee of the Month.
Hindi ka matatanggalan dahil hindi ka sumayaw sa Christmas party o hindi ka nagdala ng spaghetti sa potluck. At ngayon, dumako tayo sa paboritong bahagi ng lahat, computation. Ang sandaling biglang nagiging math major ang buong Pilipinas. Simple lang ang formula. Total basic salary for the year, hinati sa 12. Basic salary lamang. Hindi kasama ang overtime. Hindi kasama ang allowances. Hindi kasama ang, "Sir, libre ko na po kayo ng kape." May nagtatanong minsan, "Sir, bakit parang hindi sapat?" Ang sagot dyan ay hindi math. Economics yan. Ang 13th month pay ay hindi dinisenyo para yumaman ka. Hindi ito jackpot. Hindi ito retirement plan. Dinisenyo ito para hindi ka tuluyang maubos. Para kang binigyan ng ekstrang hinga bago bumalik sa trabaho. Bakit Disyembre ibinibigay ang 13th month pay? Dahil Disyembre ang buwan ng gastos. Panahon ng handaan, regalo, reunion, at bigla ang paramdam ng mga kamag-anak na may konting favor lang. Hindi nito pinapaliit ang stress. Pero sinasabi nito, may halaga ang oras mo. May halaga ang paggawa mo. Noong mas bata pa ako, noong ang tuhod ko ay hindi pa nagiging weather forecast, naaalala ko ang mga matatanda sa bahay tuwing Disyembre. Tahimik sila. Hindi dahil malungkot, kundi dahil nagbibilak. Doon ko unang naintindihan na ang 13th month pay ay hindi luho. Isa itong pahinga. Isa itong sandaling pahinga sa mahabang taon ng trabaho. Parang instant coffee. Mabilis, simple. At nagbibigay ng init sa puso. Kaya sa susunod na pumasok ang 13th month pay sa account ninyo, huwag ninyo lang isipin kung saan ito gagastusin. Isipin ninyo kung bakit ito umiiral. Isipin ninyo ang kasaysayan. Isipin ninyo ang mga manggagawang nauna sa inyo na kailangang mag-ingay para marinig. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.